region in Muslim Mindanao. Isa po ako sa gumawa ng batas na yan na pinasa natin sa Kongreso at si President Duterte po ang pumirma ng batas na yan. Ngunit natapos na, nandiyan ang BARM, nandiyan ang background, nandiyan ang tulong ng gobyerno sa atin. Yung lahat na nakirabang sa tulong ng gobyerno ay nakalimutan na nila si President Duterte. Nung kinidnap si Duterte at dinala sa Dahig, wala pong narinig na galing sa BARM na kinondem yung ginawa nila. Wala pong leader sa BARM na nagsasabi ng Marcos resign at sila po ay hinahayaan at katiwalian at lahat ng mga masasamang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya po kami sa Maisog, kasama ang iba't ibang grupo, noong January 28, 2024, nagsimula po itong movement na ito. Walang iba kundi si President Duterte at si Congressman Sid Umab ang nag-expose ang corruption sa Congress, ang nag-expose sa bicameral insertions, ang nag-expose sa lahat ng katiwalaan ng gobyernong Bongbong Marcos Jr. Marami po tayong rallying ginawa sa Davao, sa Cebu, sa Dumaguete, sa Tacloban, dito sa liwasan ng Bonifacio at sa iba pang mga lugar. Ngunit, nung nalaman na ng mga maraming grupo na tama po yung ating advokasya, tama po yung ating in-expose, ngayon, sila mismo ang nandyan nagrarally. Sila mismo ang nagsasabi na Marcos resign. Pero tayo po sa Save the Coalition, Save the Philippines Coalition, ay nagkakaisa tayo. Iisa po yung ating advocacy. Iisa po ang ating pinaglalaban. Marcos resign and follow the law of succession ng 1987 Philippine Constitution. Yan. Yung po ang klarong programa nating gusto iparating sa lahat ng mamamayang Pilipino. Wala nang ibang solusyon dito. Wala nang ibang paraan para mayahamon natin ang kapwa nating Pilipino. Sobra-sobra na po ang ginagawa nila. Ang latest, no, na ginawa nila sa atin, sinasabi nila sa mga kapatid nating Kristiyano, ang 500 pesos po ay pwede ng pang Noche Buena. Tama po ba yun? Di ba po ba parang sampal yun sa atin? Tayo ang mga Muslim, nirerespeto natin ang Christmas. Pero bakit ganun po? Kung sila ang kumuha ng pera ng gobyerno, bilyon-bilyon ang kinukuha nila. Pero pag ang Pilipino, magse-celebrate kasama ang pamilya nila sa Noche Buena, ang ibibigay nila 500 pesos. Tama po ba yun? Anong klaseng logic, anong klaseng pag-iisip po yun ang meron ng gobyerno natin? So ngayon, magsama-sama tayo. Alam po ninyo, may nagsabi sa akin, bakit watak-watak tayo? Meron sa EDSA, meron dito sa liwasan. Alam po ninyo, para po itong David versus Goliath. Kilala po ba ninyo si David? Yes! No, sa Biblia, sa Quran. Tayo po, wala tayong bilyones. Hindi natin kayang bilhin ang mga congressman. Hindi natin kayang bilhin ang sino man. Pero ang ating kakampi, alam po ba ninyo kung sino? Wala tayong ibang kakampi kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Diyos po ang ating kakampi. So ngayon, kung hindi po natin makayang paalisin siya ngayon, hindi po nagtatapos ang laban. Marami po itong mga panawagan ng ating gagawin. Isa-isahin natin ang mga Pilipino. Isa-isahin natin ang mga Pilipinong sumasakay sa MRT, sa LRT, na walang pakialam, parang wala na silang nararamdaman. Apathetic na sila, wala na silang nakikitang pag-asa ng ating bayan. Yung mga kapatid natin nandyan sa mall, lahat sila parang nawawalan na sila ng gana. Ang iniisip nila, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Pero hindi po. Alam natin na darating ang panahon
na yung 100 million Filipinos, ang isa lang ang isisigaw. At ang isisigaw po nila, Marcos resign, and Marcos, you are fired. Wala na ang mandato sa'yo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney. At lahat ng sasama sa Mindiola, kumain po muna tayo at lahat ng sasama, marami po tayong placards. Pwede po kayong kumuha dito. Maraming salamat po, Datu. Para simulan pa rin natin, ipagpatuloy ang ating programa ngayong araw. Tinatawagan naman po natin ang isa pa rin sa mga magiting na si Sir Pete Lavinia para sa ating opening remarks mula po sa Save the Philippines Coalition. Oh, paano ba yan? Mindiola, ha? Mga vlogger, ha? Mga kapatid. Sama ba kayo? Maraming salamat. Kasamang Daniel. Hindi ako mag-opening remarks, baka closing remarks. Mga kababayan, sa ngalan ng mga pamunuan ng Save the Philippines Coalition, isang pagpupugay, happy birthday kay Gab Andres Bonifacio. Na dapat tayo'y nagsasaya sa araw ng pagsilang ng ating bayani. Tayo ay napakalungkot, naghihinagpis dahil ang dinaanang krisis ng panahon ni Gab Andres Bonifacio sa kamay ng mga dayuhan ay siya ring krisis na hinaharap ng ating inang bayan. Tama ba? Kaya mga kasama, tayo'y nagkakaisa na terrible ang krisis ng inang bayan. Krisis sa moralidad, krisis sa politika, krisis sa ekonomiya. Isa lang ang pwede nating mahintulad sa mga nangyayari ngayon. Ang inang bayan ay nalulunod sa kumunoy ng krisis na ito. Ano ang dapat nating gawin? Sagipin, isalba, iligtas ang inang bayan sa ganoong krisis. Nagkakaisa ba tayo dito? Yes! Para unang hakbang na maalis ang krisis na ito, kailangan pababain yung mga highs sa drugs na nasa palasyo. Pababain ang mga hudas, pababain ang mga buhaya. Nagkakaisa ba tayo rito? Ang hahalili, walang iba, kundi ang Vice Presidente, Vice President Inday Sara, the sole, the only replacement in a constitutional succession. Dapat ibasura lahat ng mga formula na inilalatag nila. Caretaker government, military civilian junta, transition council, at iba-iba pa. Lahat yan ay wala sa ating batayang batas, ang ating konstitusyon. Lahat yan ay illegal. Tayo lang ang nagsusulong ng constitutional succession. Kaya tayo narito ngayong hapon. Kung tayo nagkakaisa dyan, dapat magkaisa rin tayo sa panghuli. Kailangan tulungan natin ang darating na bagong Pangulo, VP Inday Sara,